Nakahanda namang pumunta sa dahig ang ilang kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killings para personal na saksihan ng confirmation of charges. Kabilang dyan si Shira Escudero, ang kanyang kapatid na tagpo ang nakagapos ang mga paa at kamay at tadtad ng tama ng bala ang bangkay noong 2017 sa kasagsagan ng drug war. Gusto ko pong tumayo sa harap ni Duterte, ipakita sa kanya na totoo ako, totoo kaming mga pamilya. At isa lang po ako sa mga pamilya na nawalan ng mahal sa buhay. Libo-libo po kami. Kasama niya ang iba pang kaanak na migrante kaya nasa Europa na. Marami pa raw sanang gusto rin pumunta kung hindi lang limitado ang pondo. Pero higit sa pera, hamon din ang natatanggap umanong banta sa kanilang seguridad. Sa kabila niyan, may mga nakalatag na silang aktibidad gaya ng pagmarcha patungong ICC sa unang araw ng confirmation of charges kasama ng ilang human rights groups sa dahig. May maikli rin silang programa bago pumasok ng ICC para panoorin ang pagdinig. Sa ICC po, para sa amin, ito yung lugar kung saan kami naririnig at nakikita. Samantalang dito po sa Pilipinas, yung mga biktima katulad ni Ephraim, binabaligtad po sila, sinisisi pa kung bakit sila namatay. Ayon sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti, 3 oras kada araw lang ang pagdinig bilang pagsasaalang-alang sa kalusugan ni Duterte. Kaya hindi tiyak kung magpipresenta ng testigo ang ICC prosecutors kahit pinayagan na sila ng ICC Pre-Trial Chamber noong nakaraang taon. Kung meron, kabilang sa mahalagang testigong iharap ang mga insider witness. Dati nang napaulat na nagbigay na ng testimonya sa ICC sina Edgar Matubato at Arturo Las Cañas. Pareho silang nagpakilalang naging hitman ng Davao Death Squad. Kapwa nila itinuro si Duterte bilang nag-utos umano ng mga pagpatay. Most usually itong mga insider witness ay kabahagi nung plano, posibleng down the line, lower rank sila, mababa sa hierarchy, pero willing na mag-come forward ngayon. Kaya ito yung uri ng mga witnesses na pwede nating asahan sa ICC.